Mahaba ngunit malaman ang naging privilege speech ni Senador Panfilo Ping Lacson kaugnay sa Ghost Infrastructure Project sa gobyerno. Tinukoy ng senador ang ilan sa mga proyekto at ang mga taong nasa likod nito. Ang agenda report hatid ni Hannah T. live mula po dyan sa Senado. Hannah, ano pa ba ang sinabi ni Senator Ping Lacson? May isa ng kongresistang pinangalanan na may kaugnay sa issue ng flood control projects. Sa isang bombshell privilege speech kani-kanina lang na pinangalanang Flooded Gates of Corruption, ibinunyag ni Budget Hawk at Senador Ping Lacson na may flood control projects sa Oriental Mindoro na may lantarang congressional banners umano na nakalagay. Doon nakasaad ang agila o aksyon gobyerno at inisyatibo sa larangang lehislatura na base sa presentasyon ni Lacson, proyekto ni Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan. Kita mismo sa social media ng kongresista na ang mga proyekto ito sa Nauhan at Baco ay funded by his office. Agila na natuklasan naming mula sa program funds, isa sa Barangay Burbuli at isa sa Barangay San Jose. Sa tagal ko na rin pong nagbubusisi ng pambansang budget, ang pagkakaalam ko po, masalimuot ang proseso ng paggamit ng unprogrammed appropriations under the Special Purpose Fund para mag-augment sa ilang items under the regular budget. Hindi po madaling ma-access ito. Dapat A, may excess revenue collections, or B, new revenue collections, or C, those arising from new tax or non-tax sources, or D, approved loans para sa foreign assisted projects. Ang halaga, hindi barya. Ang proyekto sa Barangay Burbuli, Baco ay 95 million pesos, habang ang sa Barangay San Jose, Nauhan ay umabot ng 231 million pesos. Pareho raw itong galing sa unprogrammed funds na hindi raw basta-basta na-access. Sa kabuuan, ang Nauhan ay nakatanggap ng halos 19 billion pesos mula 2023 hanggang 2025 para sa flood control projects. Pero marami sa mga ito agad din gumuho matapos ang unang habagat. Una nang nilantad ng Bilyonaryo News Channel ang di umano'y naglalakihang insertions sa 2025 national budget kung saan isa sa pinakamalaking allocation ay napunta sa infrastructure at flood control projects. Mula sa Agila, inexpose pa ni Lacson ang ghost projects na hindi lang isa o dalawa kundi 30 na nasa probinsya ng Bulacan. Tuloy-tuloy na po tayo sa usapang guni-guni sa mga proyekto sa lalawigan ng Bulacan. Nasabi ko nga kanina ay ang pinaka-notorious sa aming mga case studies na sa ulat na rin ng mga taga DPWH officials at insiders at ilang contractors ay minumulto ng humigit kumulang 30 guni-guning proyekto. Una nang inamin ng DPWH kahapon na meron ngang existing ghost projects sa probinsya. Binunyag ni Lacson ang pangalan ng mga kontratista na umano'y sangkot sa ghost projects. Ang Darcy and Anna Builders na may kontratang tig 77.1 million pesos sa Hagonoy at Malolos. Pero wala namang makita ang mga residente. Hello Darcy pa ang senador. Isa pang huli ay ang Wawaw Builders na siyang binunyag din ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na pasimuno ng ghost project sa Bulacan. Nagkaroon daw ng pare-parehong tig 77 million pesos na proyekto ang kumpanya. Ang nakita raw ng kanyang team sa isang site sa halip na riverbank protection, perimeter fence lang ng subdivision. Pinky. So Hannah, confirmed na may modus talaga dito. Kanina, inisa-isa ni Senator Ping Lacson, magkano daw ulit yung nakukuha ng isang proponent? Kasi merong nakukuha ang proponent, Hannah, at meron pa yung sinasabing pass-through.
Pinky, tama ka dyan, no? At base doon sa privilege speech kanina ni Lacson, malinaw na merong modus. Sa halimbawa niya kanina ay 100 million peso flood control project. Kapag binawas na raw yung legal deductions, yun yung VAT, tax, bonds, insurance at iba pa, dapat merong 82 million pesos na matitira doon sa actual project. Pero dahil nga merong pie sharing, kung i-describe ni Lacson o hatian doon sa kickbacks, merong mapupuntang 20 to 25% doon sa isang politikong funder at 8 to 10% sa DPWH official at meron pang dagdag na 2 to 3% para dun sa district engineering office ng isang probinsya at yung smallest portion ay nabanggit niya pa actually na merong 0.5 to 1% sa COA at meron pang tinatawag na itong ang nabanggit mo na passing through fee na 5 to 6%. So ang sabi niya, maswerte na lang daw kung aabot ng 40% ng total budget ang talagang mapupunta doon sa actual na flood control project. Pinky. Yun din sana, Hana, yung gusto kong mabigyan ng clarity, no? Dahil nanood ako kanina nung kanyang privilege speech at nakasulat dito, 5 to 6% yung tinatawag na passing through. Ibig sabihin, royalty o lagay na ibinibigay sa politikong may kontrata sa o kontrol sa distrito kung saan i-implementa o itatayo ang proyekto. Yan po ang sinabi ni Senator Ping. And then after that, doon sa passing through na 5 to 6%, merong 20 to 25% na funder. So anong ibig sabihin nun, Hana, kung siguro ma-explain mo lang, ibig sabihin may 5 to 6 si politiko, tapos kung si politiko is the same one, meron pa siyang 20 to 25%? Pinky, yan din yung isa sa mga nabahagi kahapon ni Senator Raffy Tulfo na posibleng mas mataas pa doon sa 20 to 25% yung makukuha ng isang proponent o political funder dahil meron pang required na bayaran itong contractor doon sa kanya dahil nga siya itong funder. So most likely tama ka no na plus pa itong 5 to 6% na passing through fee. Pinky. On top of the 20 to 25% kay funder, nakakahiya naman, kulang pa pala yun. Okay, Hana, ano ang balak ng Senado tungkol sa mga ibinunyag ni Senator Ping? Kasi napanood ko nga kanina, ang daming nag-congratulate sa kanya. Kaya lang sinabi nga ni Senate Minority Leader Tito Soto na may sakit. He wasn't feeling well and in spite of that ay talagang itinuloy niya yung kanyang privilege speech. So any interpolation as of what I remember will have to be done next week, Tuesday ba? Yes, Pinky, tama ka dyan. At ayon kay Senator Ping Lacson, pinasisilip niya itong mga ebidensya na kanyang pinresenta sa privilege speech kanina mula dun sa mga drone shot na kinuha nung kanyang team hanggang dun sa pangalan nung mga miyembro ng di umano'y what he calls syndicate sa loob ng DPWH, particularly doon sa Bulacan kung saan meron daw notorious na ghost flood control projects at handa raw siyang mag-submit ng information para maging basehan ito sa isang Senate investigation at possibly posibleng mapunta sa prosecution. At gaya nga nung sinabi ni Lacson sa bandang dulo ng kanyang privilege speech, hindi lang daw flood control ang kailangan ng taong bayan kundi greed control. Balik sa'yo, Pinky. Alright, meron bang part 2, Hana? Kasi tinanong din yan ata ni Senator Pia Cayetano ata kung magkakaroon daw ng part 2 si Senator Ping. Yes, Pinky, yan yung aabangan natin next week, no? Lalo na magkakaroon ng interpellations sa plenary next week. Though, we've yet to confirm if meron pang mga i-expose itong si Senator Ping Lacson. Balik sa'yo, Pinky. At alamin natin, sino si proponent? Sino-sino yung mga proponent na yan? Maraming salamat sa iyo, Hana T. Nag-uulat ng live mula po dyan sa Senado.